Magandang gabi po sa bawat isa. It's Wednesday, it's October 6 po. At tayo po'y muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ako po'y nagagalak at muli po kayo makasama na mag-aaral at maging lalong matatag sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sige po, again ay patuloy po nating pag-aaralan ang buhay po ni Jacob. Si Jacob na ang ibig sabihin ay mandaraya ay patuloy na gagamitin ng ating Panginoon. Kung meron po tayong mga Biblia, ay iniimbitang kang nabuksan po ang Biblia mo sa unang libro ng Bible on the book of Genesis chapter 27 verse 1. Genesis chapter 27 verse 1. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau, his older son, and said to him, "My son, here I am," he answered. Isaac said, "I am now an old man and do not know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." Tayo po'y manalangin sa Diyos na napakabuti. Amang banal, salamat sa aming buhay na ito, sa aming mga pamilya, trabaho, pag-aaral. Ikaw ang dahilan ng buhay. Hawiin mo kung meron mang mga gumugulo sa aming mga isipan. Banal na Espiritu, patuloy kang magsalita sa amin, sa aming pag-aaral ngayon. Alisin mo ang sakit. Alisin mo ang problema, ang kabigatan. Hayaan mo ang iyong kalakasan, ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na gumabay sa amin. Ikaw po ang dahilan ng buhay, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Amen. Sabihin po niyo sa inyong katabi, ikaw ay matatag dahil ang Diyos mo ay napakatatag. Amen. Our topic for this evening sa ating prayer meeting is entitled, "Took Your Blessing." Kinuha ang pagpapala. Now, yung previous Friday, if you remember, na si Esau na panganay, na mahilig mangaso, ay nandoon. At si Jacob naman na mahilig magluto, ay binigyan si Esau ay dumating bago lamang mangaso at gutom na gutom. At hiningi ni Jacob ng kanyang birthright, ng karapatan bilang panganay. At ibinigay naman yan. Parang kay Esau ay baliwala yun. Basta alam ko, ayoko mamatay sa gutom. Ang mahalagay makakain ako. So hindi niya alam na may nangyayari. Pero bago sila ipinanganak, sinabi ng Panginoon kay Rebecca na ang panganay ay maglilingkod o yung mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. So, ando na nung sinasabi ng Diyos na may mangyayari. Na bagamat nung sinabi ko po last Friday na lagi pong nakakonsentrate ang isang pamilya sa panganay. Lahat ng mana, lahat ng blessing ay dapat sa panganay. Pag ikay pangalawa, hanggang pababa, hanggang sa bunso, ay baliwala. Pero pag panganay ka sa Hudyo, ay napaka mapalad mo na. Dahil nasa sayo na lahat ng blessing. At higit sa lahat, ang Diyos na napakabuti ang pagpapala sa iyo. Now, dito, sabi sa ating pinagbinasa kanina, si Isaac ay matanda na. At higit sa lahat ng kanyang mata ay nawala na ng paningin. At sinabi niya kay Esau, ng kanyang panganay na anak, "Madali, pumunta ka sa open field at mga suka. Ano man ang mahuli mo, ay yun ang iluto mo sa akin na masarap. At pagtapos kong mong lutuin yon, ibigay mo sa akin at kakainin ko. At pagkatapos ko kainin yon," sabi po sa verse 4, "ay pagpapalain kita bago ako mamatay." So nandito na nung puntos na gusto nang i-release ni Isaac sa anak niyang panganay na si Esau ang blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing. Amen. Yan bang katabi mo ay blessing ba yan? O curse? Blessing dapat yan. Amen. Dahil anak po yan ng Panginoon. Now dito, in verse 5, andito si nanay. Sino nanay? Si Rebecca. Napakinggan niya, nadinig niya yung sinabi ni Isaac
kay Esau na ibibless na siya. Ito na ng panahon. Kaya agad-agad, dahil mas may favoritism nung binasa po natin last Friday, si Isaac kay Esau, si Rebecca naman kay Jacob, yung mandaraya. Kaya agad-agad sinabi ni Rebecca, ni nanay, kay Jacob, napakinggan ko, tingnan po nyo ng verse 6, Genesis 27 verse 6, napakinggan ko sinasabi ng ama mong gusto na niyang i-bless si Esau. Kaya at gumawa daw ng manghuli sa open field ng hayop at ito'y iluto at ibigay sa kanya at ibibless na niya. Kaya madali, sabi ni Rebecca, ikaw, pumunta ka sa flock, sa ating mga alagaing mga hayop. Kumuha ka, sabi sa verse 9, kumuha ka ng 2 kambing at ihanda mo dahil magaling ka magluto. Si Jacob magaling magluto. Ay ibigay natin to, ihanda natin ito at ibigay mo sa iyong ama ito para ikaw ay pagpalain ng iyong ama bago siya mamatay. Now, in verse 11, may problema si Jacob. Ano ang problema niya? Sabi niya, Nay, sa verse 11, tingnan po nyo, si kuyang si Esau ay mabalbon, hairy man. At ako'y very skinny lang po. At pag hinawakan ako ng ama, madadama niyang hindi ako si Esau dahil hairy, mabalbon si Esau. At dito, imbis na blessing ito, sabi ni Jacob, baka maging sumpa pa. Ano sabi ng nanay sa verse 13? Mothers knows best, di ba? Sabi sa verse 13, his mother said to him, my son, let the curse fall on me. Hayaan mo ang sumpa ay sa akin lalan ito. Sa akin lalan itong sumpa. Ikaw you go. Maghanap ka, maghanda ka ng ihahanda mong pagkain sa iyong ama para pagpalain ka. So madaling sabi, kahit sumpa, ewan ko kung naiintindihan ni Rebecca, kahit sumpain ako, basta ang mahalaga, ikaw, Jacob, ay pagpalain. Tingnan nyo, grabe ang pagmamahal ng nanay na si Rebecca ito. Now, so in verse 14, naghanda na po si Jacob sa kanyang mga ihahandang hayop at lulutuin. Si Rebecca naman, kumuha ng mga damit kay Esau, kay kuya, at sinuot ito kay Jacob. At sa verse 16, tingnan nyo ang paghahanda nila. Yung kamay niya, nung braso ni Jacob ay nilagyan ng buhok ng goat, ng kambing, at gayon din ang kanyang leeg para pag hinawakan siya ng ama ay hindi malamang si Jacob siya kundi si Esau. Kaya paghanda talaga nila, talagang pinlano maigi ng nanay. Now in verse 18, ito na po, kumakatok si Jacob sa kanyang ama. Tatanong ng ama, sino yan? Sabi ni Jacob, tingnan po nyo ang mandarayang Jacob, I am Esau, your firstborn. Ito ako, ito si Esau, firstborn nyo, ang yung panganay. Tapos nagulat si Isaac sa verse 20, how did you find it so quickly, my son? Ang bilis naman. Tapos pangalawang kasinungalingan, sabi po agad, sabi ni Jacob sa kanyang amang si Isaac, the Lord God gave me success. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng success. Kaya nahuli ko agad, nakaluto agad ako. He replied. Kaya medyo may parang hindi pa convincing ang kanyang amang si Isaac. Kaya, come here. So lumapit si Jacob. Dahil malabo na nga po ang paningin ni Isaac, hindi niya makita kung sinong kaharap niya. At hinawakan niya ang kanyang kamay. At napansin niyang mabalahibo. Sabi niya sa verse 22, yung boses mo kasi ay boses ni Jacob, hindi ni Esau. Pero itong kamay mo ay kamay ni Esau dahil mabalahibo. So, tingnan nyo, talagang pinaghandaan po nila na mag-ina. At dito, sinabi muli ni Jacob sa kanyang ama, ako nga po ito, ako si Esau, na panganay po niyong ama. Kaya, lumapit siya, come here, in verse 26, my son, and he kissed him, at binigay ang pagkain, pinainom siya, at doon, naamoy ni Isaac ang damit, dahil nga ng damit po damit ni Esau yun, pero suot-suot ni Jacob, at ito na po, ito na ng blessing. From the smell of the Lord, may God
of heaven, ay the Lord will give you His riches, His abundance of grace. Tingnan po niyo sa verse 29 na, many nations will serve you, and people will bow down at you. Be the Lord of your brothers, sa iyong magkakapatid, ikaw ang magiging Lord over them. Kahit ang iyong inay will bow down to you. May those who curse you be cursed. Sino man ang sumumpa sa iyo, ay sumpain. But those who bless you, be blessed. Sino man ang pagpalain ka, ay pagpapalain ng lubusan. So, afterwards, tuwan-tuwa si Jacob. Wow, blessing ito. At lumabas po si Jacob at umalis na sa presensya ng kanyang amang si Isaac. At pagka alis niya, biglang dumating si Isaac. Ito, may daladalang huli at niluto na niya na pinakamasarap na luto at kumakatok siya sa ama. Kaalis lang ni Jacob. At nagtanong si Isaac, sino yan? Sumagot si Esau, ako po ang iyong anak na panganay ng firstborn. Ako ito. Biglang in verse 33, si Isaac ng ama, he trembled violently and said, sino naman ang pumasok sa akin at nagbigay sa akin ng pagkain at binless ko? At talagang pinagpala ko na siya. Tapos sabi ni Esau in verse 34, Esau heard his father's word. He burst out with a loud and bitter cry. Umiiyak. Sumisigaw po si Esau. Sabi niya, bless me too, my father. Pagpalain mo ako. Pero sinabi ng ama, your brother, 35, came deceitfully, dinaya ka, and took your blessing. Kinuha na niya ang pagpapala. Kahit salita lang po yun, makapangyarihan yun. Dahil hinawakan siya ni Isaac at binigay ang blessing niya sa bibig. So ano po napansin natin? Umiiyak po si Esau, dinaya siya. Siya ang panganay, pero binigay na niya ang birthright. Yung sinabi mismo ng Panginoon, yung older ay paglilingkuran ng bata. At natupad na. Ito na ang prophecy ng Diyos na sinasabi. At patuloy na umiiyak si Esau na wala na yung blessing. Now in John 10:10, ano sabi doon? The thief cometh. Sino nun thief? It's the devil. Comes to steal, to destroy, and to kill. Anong karakteristik ng kaaway ng si Diablo? Magnakaw, magwasak, at pumatay. Mandaraya, dinaya ni Nanay Rebecca at ni Jacob, si Isaac at si Esau. Pero nung blessing ay nagpatuloy. Alam po ba nyo, bilang anak ng Diyos, tayo ay naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon, pero nandiyan ang kaaway. Gusto niyang nakawin ng blessing ng Panginoon. Gusto niya ikaw may sakit. Gusto niya ikaw hindi makatulog. Gusto niya ikaw natataranta. Gusto niya ikaw nai-stress. Kaya kinukuha ng Diablo yung blessing natin. Pero ang maganda po, dahil anak ka ng Panginoon. Amen? Amen. Can you say amen? Amen. Meron blessing ang mga anak ng Diyos sa mga sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Kaya kaibigan, kapatid, huwag po tayong patatalo. Huwag nating isipin na may magagawa ang kaaway dahil nasa Panginoon tayo na merong magagawa sa ating pong buhay. Amen. He took my blessing. Now, kung may plano ka, mas maganda at mas malaki ang plano ng Diyos. Nakakatakot ngayong panahon. Maraming sakit, maraming namamatay, maraming mahirap, maraming nalulungkot, maraming naguguluhan ng isip, maraming nagsusisay. Pero dahil ang Diyos ang umahawak sa atin, yung kaaway, sinungaling yan. Sinungaling ang Diablo. Kung ikay may sakit, sabi sa iyo ng Diablo, may sakit ka, mamatay ka. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil sa aking mga latay, kayo ay nagsigaling. Siguro, andun ka sa problema mo ngayon na talagang nahihirapan at hindi mo maintindihan bakit nagkakaganito. Ang sinasabi ng kaaway lalong gugulo, pero ang sinasabi sa ating ng Panginoon, magiging maayos ang lahat.
dahil kasama po natin ang Panginoon. Yun po ang puntos dito. Bagamat si Esau ay ibinigay niya ang birthright, at mapapansin natin sa mga dadating pong mga araw sa ating pag-aaral, mapapansin po natin itong mandarayang Jacob na ito ay sumunod sa Diyos. Kaya imbis na curse, ang dumating po talaga kay Jacob sa mga dadating pang pag-aaral ay blessing ng Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, huwag kang magsawang humawak sa Diyos. Huwag mong tingnan na talo na tayo, wala nang pag-asa, nasa dead end na ako, pastor. May gagawin pa rin ng Diyos. Alam po ba niyo ang expertise ng Diyos? Yung mga imposible. Kaya kung ang tingin mo, diyan sa sitwasyon mo, imposible, mahirap, siya ang Diyos ng imposible. Sabi mo nga sa katabi mo, siya ang Diyos ng imposible. Ang hindi natin kaya ay kayang-kaya ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y mananalangin. At sa ating pagtaas po ng kamay, maniwala po tayo na may gagawin ng Diyos. Sige po, let's lift our hands. Lord, we thank you for the opportunity again of studying thy word. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Si Esau na ginawa ang lahat, na nadaya. Pero alam po namin na ang kaaway ay patuloy kaming dinadaya. Patuloy niyang binabato kami ng sari-saring pagsubok ng buhay upang kami mawasak, manakawan, at mamatay sa aming relasyon sa iyo. Pero maganda nito, Panginoon, ang iyong mga salita'y totoo. Yan ang aming kinatatayuan. Hindi kami nakatayo sa buhanginan na pag dumating ang bagyo ay mawawasak. Nakatayo kami sa matibay na pundasyon. Hawakan mo, Panginoon, ang aming mga kababayan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga patuloy na nanonood ng live stream. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas na huwag kaming mag-give up. Huwag kaming magsabing, wala na. Kung hindi, sasabihin namin lagi, may gagawin at may gagawin ang aming Panginoon. Kahit hindi namin nakikita, naniniwala kaming may gagawin ka sa amin. Sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming pag-aaral, sa aming mga bilihin, sa iyong proteksyon sa amin. Dahil ikaw ang aming Panginoon. Salamat! Napakabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. 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 Thank you, Lord. Again, salamat po. Kung alam lang po nyo kung gaano ako nagagalak every time na makasama po kayo sa live stream, alam po namin na hindi po ganito kahaba ang ating live stream, pero ako po'y naniniwala ang salita ng Diyos ay patuloy na nagsasalita sa iyo. Kaya if you have time, just write a comment, write your prayer request, ano man yan. May gagawin po ang Panginoon sa Diyos. Ang ibang tao siguro po ay gusto kang iwanan. Walang malasakit sa iyo. Pero ang Diyos hindi tayo iiwanan kailanman. Hindi tayo niya pababayaan. Hawak niya ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating bansa. Amen. Thank you, Lord. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Foscrit Church. Patuloy po tayong mag-ingat. Ang Panginoon ay patuloy niyang ang pag-ibig niya ay nasa atin. Patuloy po niya tayong iingatan. Kaya magandang gabi po. Magkaroon po tayo lagi ng peace of mind, ng focus, ng pagsunod sa ating buhay na Panginoon. God bless you po. Lagi po mag-ingat. Bye-bye po.